mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin at ganoon din po sa mga kapatid natin na nasa online. Thank you for tuning in. And by the way po, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no, ako po si Kuya Dreb. No? Pwede niyo po akong tawaging Brad, Bro, Kuya, Tito, Pre, Tropa. Pwede rin friend. Pero pwede rin Pogi. Depende po kung saan po kayo komportable. No? Kung saan po kayo masaya, kapatid. And sa umagang ito, kapatid, naniniwala ako na hindi po masasayang yung effort ng pagpunta natin dito. Amen. Naniniwala ako na ang bawat isa ay katatagpuin ng Panginoon. And sa mga oras na ito, maaari yung iba po sa inyo nagtataka kung bakit ako yung nakatayo dito sa harapan. Hindi si Pastor Toki o si Pastor Yula. Amen. At yung iba po sa atin, nagulat pa. No, sa katunayan, ako din po, kapatid, nagulat din po ako nung na-assign po ako ni Pastor Toki. But praise be to God, alam niyo po, isang karangalan po na tumayo sa harapan just to share the Word of God. Isang karangalan po na makapag-minister po sa bawat isa po sa atin at gamitin ng Panginoon ang isang katulad ko. No, napakabuti ng Panginoon. Kaya naman, kapatid, naniniwala ako na makaka-receive ka. Amen? Hindi dahil sa kung sino yung nakatayo, kundi sa kung sino yung nagtayo. Hindi dahil sa kung sino yung nasa posisyon, kundi kung sino yung nagposisyon. At naniniwala ako, kapatid, na lahat ng nangyayari po dito sa atin sa mga oras na to is we are guided by the Holy Spirit. Amen po ba? In fact, we are moving according to the moves of the Holy Spirit. So paano ko nasabi? 2 weeks before, pinag-usapan po doon is patungkol po sa purpose. Ang title po nito, Do You Know Your Purpose? Kung naalala po natin, amen po ba? And totoo po, kapatid, na mahalaga po na naintindihan at naunawaan po natin kung ano ba talaga ang layunin ng buhay natin. At maintindihan natin kung saan pa nanggagaling yung purpose at kung sino din yung nagpupulfill ng purpose. Amen po. And last week, napag-usapan naman po, your family matters to God. Kapatid, tandaan po natin, kung paano ka pinahalagahan at iniingatan ng Panginoon, ganun din po kamahal ng Diyos yung bawat miyembro ng ating pamilya. Amen po ba? No, at ang bawat isa po sa atin ay gagamitin ng Panginoon for His glory. And by the way, bago ko mapakinggan yung preaching na yon, no, na-prepare ko na po 2 weeks before yung mensahe. Na-establish na rin po yung title. And by the way, yung title po ng mensahe for today is, It's Time to Shine. Na kung i-connect po natin yung bawat dot, mula po sa Do You Know Your Purpose, Your Family Matters to God, and ngayon, It's Time to Shine. Amen po ba? Ang Panginoon, kapatid, para ma-deliver ang kanyang mensahe, gumagamit siya ng iba't ibang tao. Pero ang kanyang salita ay nananatiling konektado. Nakuha po natin? So ganun po kahusay ang Panginoon. Kaya nga sabi ko we are moving according to the moves of the Holy Spirit. At naniniwala ako na excited na po tayo. No? Excited na po yung bawat isa po sa atin. Amen po ba? Are we excited? Sa mga online po na kapatid natin, I hope na hindi ka nag-iisa. No? Isama po natin yung mga kasama po natin sa bahay at manatili po tayo. Tapusin po natin yung mensahe. Amen? Wag po nating sabayan ng pagluluto, paglalaba, o kung ano-ano pa. No, mag-focus lang tayo dahil naniniwala ako na hindi hadlang yung distansya para katagpuin po tayo ng Panginoon. Maging sa mga kapatid na naririto, ano man yung pinagdaraanan mo, kapatid, isang tabi mo muna. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa Panginoon at aabutin ka ng Diyos sa umagang ito. Amen po ba? Sige po, isang malakpas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Again, ang title po ng mensahe for today is, It's Time to Shine. Dali lang po, abot yan. Amen. It's time to shine. Bakit po it's time to shine, kapatid? Ako naniniwala na hindi na ito yung panahon na kung saan yung mga Kristiyano patago-tago, papetiks-petiks at pakuya-kuyakoy. Ito na po yung panahon na kung saan dapat tayo po ay lumalabas at nakikipaglaban. Na yung pagiging Kristiyano natin nahahalata. Hindi tayo Kristiyano pagka nasa loob lang po tayo ng church. Kundi maging sa labas, maging sa trabaho, maging sa eskwela, no, kailangan nakikita. No? It's time to shine, kapatid. At ngayon po, kapatid, hayaan nyo na gamitin ko po sa inyo yung kwento patungkol po kay David and Goliath para maiparating ko po ng malinaw ang mensahe ng Panginoon. Ako naniniwala na hindi na po bago sa inyo yung kwento na to, lalo na kung mga mahigit 1 taon na tayong Kristiyano. Amen? Kay David and Goliath, no, pagka naririnig natin to, alam na po natin yung takbo ng istorya. Amen po? At naniniwala din ako, kapatid, na hindi man nagbago yung titik, yung letra, o maging yung istorya ng kwento. No, hindi man nagbago, pero ang kapahayagan ng salita ng Panginoon ay nananatiling sariwa at bago. No, yung revelasyon na ibababa ng Panginoon, ito po'y mananatiling bago. Amen. So handa na po ba tayo?
Parang hindi pa. Handa na po ba tayo? Amen. Sige po. Isa lang po ang hinihiling ko, kapatid. Pwede po ba akong mag-request? Parang dito lang pwede, dito sa iba hindi. Pwede po ba akong mag-request, kapatid? No, pwede ba, kapatid, just be responsible sa mga katabi po natin? Pwede ba pag nakita mo na inaantok na, napipikit na, nakakatulog na, pakitapik, pakikalabit? No? No, paalalahanan natin, kapatid, nasa church po tayo. No, paalalahanan lang natin kasi yan, nag-effort yan eh. Hindi pa dapat maliligo yan, naligo yan kasi may gawain ngayon. No, nagpunta yan dito, gumising ng maaga, naggayak, sinuot niya yung paborito niyang damit, hindi para matulog sa ganyang upuan. No, kung matutulog yan, maaari sa kama, sa couch, no? At hindi yan nagpunta rito para lang mag-text, para lang mag-chat sa crush niya, hindi. Nagpunta yan dito dahil naniniwala yan, kapatid, na makakatanggap siya ng salita ng Panginoon. Amen. So hindi ko na po patatagalin pa, let's dive into the Word of God. Amen. Hapiyawan ko lang po kayo sa istorya, yamang alam nyo na din naman kung ano po yung nangyari doon kay David and Goliath. Amen. Sa book of 1 Samuel chapter 17, no, pwede po natin buksan yung Bible natin kung meron po tayo. No, ang sabi po rito, nagkaroon po ng labanan between David and Goliath. No, nagkaroon ng labanan between Philistine and the Israelites. Yung mga Philistine nasa kabilang burol at yung mga Israelites naman nasa kabilang burol at nasa pagitan nila ang isang lambak. Ngayon, merong isang sundalo o isang higante na tagagat na lumabas mula po sa hukbo ng mga Philistine. Amen. At nung paglabas ni Goliath, ganito ang challenge niya sa hukbo ng Israel. Ang sabi niya, kailangan pa ba na ang buong hukbo ng Israel ang lumaban sa amin? No? Magpadala na lang kayo ng isang tao nakakatawan sa inyong hukbo para lumaban sa akin. Amen? Kung mapatay niya ako, magiging alipin niyo kami. Pero pagka napatay ko siya, magsisilbi kayo at magiging alipin namin. Amen? So napakalinaw po ng challenge. Ngayon, dahil nga po itong si Goliath ay napakalaki, sabi siya po ay almost 10 foot tall, and nababalutan po ng mga baluti, mga gandang kasuotan, may espada, may sibat. No? Wala po ni isa ang naglakas loob para harapin si Goliath. Wala po ni isa ang humarap para paunlakan yung paanyaya ni Goliath na makipaglaban sa kanya. Na parang sinasabi, kailangan pa bang dumanak ang dugo? Mag one-on-one na lang tayo. Pumili kayo, isa dyan sa inyo para lumaban sa akin. Amen po. At ang sabi po rito, kapatid, for 40 days, day and night, grabe, sila po ay hinahamon at hinahamok nitong si Goliath. At sila po, every time na lalabas daw si Goliath, sila po ay nagtatakbuhan at takot na takot. Amen po. Sa dinami-dami ng Israelita, kasama ang kanilang hari, wala ni isa ang lumalaban. Kaya kapatid, tandaan mo, pagka ikaw leader ka, dapat hindi ka takot lumaban. No, dapat hindi ka tatakbuhin. Kasi kung ikaw leader, tumatakbo at takot sa laban, wag mo nang asahan na yung mga membro mo ay makikipaglaban. Amen. At sa mga oras na ito, ganun na nga nangyari. For 40 days, kapatid, wala ni isa ang humarap kay Goliath. Amen po. Praise God. So ngayon po, kapatid, simulan ko pong basahin sa 1 Samuel chapter 17, verses 17 to 18. Pwede pong paki-flash. Amen. Ang sabi po rito, isang araw, isang araw sinabi ni Jesse kay David, anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng hukbo at kamustahin mo na rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. No, sa madaling sabi, pumunta ka ron, dalhin mo itong pamerienda nila, pagbalik mo, magdala ka ng praise report. No, kamustahin mo na din sila. Ngayon kapatid, mahalaga po kasi na kinukumusta natin yung bawat isa. Kasi hindi natin alam, baka nasa gitna na ng labanan yan o baka ginugulayat na rin. Amen? Kaya mahalaga po na nagkakamustahan po tayo. At ang sabi po rito, naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo, kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita. Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa inuutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Amen po. So sakto, on time ang dating ni David. Maya-maya, magkaharap na ang mga Israelita at mga Pilisteo na handa ng maglaban.
Iniwan ni David ang mga daladala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo at tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinumusta ang mga kapatid niya. Habang kinakausap niya sila, lumabas si Gulayat, ang mahusay na mandirigma na tagagat, at pumunta sa unahan ng Pilisteo at hinamon na naman niya ang mga Israelita. At narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelita si Gulayat, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. Nag-usap-usap sila. Nakita ba ninyo ang lalaking iyon na sumusugod para hamunin ng Israel? Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sino mang makapapatay sa kanya. Hindi lang iyan, ibibigay pa niya rito ang maging asawa, ang isa sa mga anak niyang babae, at ang hukbo niyang sambahayan ay hindi magbabayad ng buwis sa Israel. Ngayon, nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, sino ba ang Pilisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos? Na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makapapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? At sumagot ang mga tao tulad ng narinig mo, iyon nga ang gantimpala sa makakapatay kay Gulayat. Amen? Nang marinig ito ni Eliab, ang nakatatandang kapatid ni David, nakikipag-usap si David sa mga tao. Nagalit siya, sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa ilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka. Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Sinabi ni David, ano ang ginagawa ko? Nagtatanong lang ako. E nasabi rito, tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba para linawin ang nalaman niya kanina, at ganun din ang sagot na natanggap niya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David, kaya ipinatawag niya ito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob. Dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako na po ang inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Hallelujah. Ang sabi ni David, ako na ang inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Amen. Siguro naman po malinaw po sa atin ang mensahe. Malinaw po sa atin yung pagkakabasa ng istorya. Hindi na po natin kailangan pa ng translator, Tagalog na Tagalog. No, it is loud and clear na napakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Pero hayaan niyo po mga kapatid, sa umagang ito, meron lamang po akong 4 na puntos na ibabahagi po sa inyo. Yes, meron po tayong 4 points. Kung sa PBA po, may 4 points na dito rin po sa BLC. Amen. So fasten your seatbelt kapatid, sama-sama po tayong alamin kung ano ba yung nais na ibaba ng Panginoon sa umagang ito. Ang first point po natin is, go into the battlefield. God is calling you out, kapatid, to go into the battlefield. You got a higher calling from God. May matinding panawagan po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At ang nais ng Panginoon ay umalis po tayo sa ating comfort zone. No, ang nais ng Panginoon, makita niya tayo bilang mga Kristiyano na nakikipaglaban. Na inilalaban natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, maging ang panawagan sa atin ng Diyos. Amen po ba? Huwag po tayo patamlay-tamlay, kapatid, because it is time to shine. Ito na yung panahon na kung saan hinubog tayo ng Panginoon at gagamitin tayo ng Panginoon for His glory. Amen po. Baka po kasi, kapatid, madalas, no, marami po sa atin na stuck na sa mga pangkaraniwang labanan. No? Na-stuck na po tayo sa mga common and usual battles. So ano po yung mga labanan na ito? No? Ito yung mga labanan na labanan sa pangangailangan sa araw-araw, labanan sa sakit at karamdaman, labanan sa trabaho, labanan sa negosyo, labanan sa eskwela. Kapatid, na-stuck ka na dyan. Hindi mo na nakita kung ano ba talaga yung tunay na laban. Kung ano ba talaga yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Kung ano ba dapat yung laban na pinagtutuunan natin ng pansin. No? Kasi sa totoo lang, kapatid, no, hindi ko naman sinasabi na masamang magtrabaho, maganda yan. Kung gusto mo mag-overtime, mag-overtime ka. Kung gusto mo mag-aral, mag-aral ka. Kung gusto mo magnegosyo, okay, fine. Kung gusto mo mag-abroad, sige, mag-abroad ka. Kung diyan ka talaga na tinawag ng Diyos, bakit hindi? But what I'm trying to say, kapatid, huwag mong hayaan na yung mga bagay na yon ang umubos ng oras mo. Huwag mong hayaan na yung mga bagay na yon doon na magtatapos ang buhay mo. Because you got a higher calling from the Lord. You have to go into the battlefield. You have to be wise sa pagpili po ng laban na ipupurso po natin. At piliin po natin yung laban na alam mo sa sarili mo na makapagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Hallelujah. Yun po yung laban na dapat na inilalaban po natin. Kasi yung mga battles na yan, kapatid, gaya nga ng sabi ko, hindi ko ini-small yan, yung mga laban na yan, laban na rin yan ng mga hindi mananampalataya.
So kung parehas lang tayo ng laban na ipinaglalaban, what sense para tawagin pa tayo ng Panginoon? No, ano pang dahilan kung bakit tayo nandirito? Ano pang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Ano pang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Kapatid, no? In fact, yung church po natin, we are in the midst of battlefield. We are in the battlefield, kapatid. No? Ang nakakalungkot lang, marami tayo dito, pero iilan lang ang totoong nakikipaglaban. Iilan lang ang pumili ng laban na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos. No? Nakakalungkot, mga kapatid, but this is the reality. No? Na sana kung lahat po tayo nagpa-function accordingly, kung lahat po tayo nagpapagamit sa Panginoon, no, kung lahat po tayo nagtatapat sa pagbibigay, nakikiisa sa panalangin, sumusuporta sa gawain ng Panginoon, naniniwala ako na hindi lang dito yung narating ng ating church. At kapatid, alam nyo ba na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng malaking misyon? Dahil nakikita ng Diyos ang malaking potensyal sa BLC Malanday. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why, kapatid, you have to go into the battlefield. I-engage mo yung sarili mo. Ilagay mo yung sarili mo sa labanan. Amen. Tama na yung mga laban na paulit-ulit kasi cycle na lang yan eh. Last year, na rin yung laban mo eh. 5 years o 10 years ago, yan na rin yung pinaglalaban mo. Na-stuck ka na dyan. Kaya nakakalungkot pag nakakarinig ako ng mga leaders or aspiring leaders na hindi lang dito ha, mag-isa pinanggalingan ko po. Pag bumababa po sila sa ministry, at ang dahilan, may kailangang asikasuhin, may kailangang unahin, may kailangang i-prioritize. Kapatid, masakit mang aminin. Sa totoo lang, kapatid, nag-iisip ako ng tamang words para sabihin to. Pero maari, hindi mo lang lubos na nauunawaan kung gaano kahalaga yung panawagan sa iyo ng Diyos. Hindi mo lang lubos na naiintindihan kung gaano kahalaga yung gawain ng Diyos. Kaya mabilis po nating pinagpapalit. Kasi I have this kind of faith, kapatid, na lahat ng bagay na kailangan ko sa lupa ay ipagkakaloob ng Panginoon. At ang kailangan kong gawin ay may mga gawaing panlangit. Amen po. Ibigay po natin yung sarili natin sa Panginoon. At sama-sama po tayong magpagamit sa Diyos. No? Piliin po natin yung bagay na higit na mahalaga. At kung para sa iyo to, kapatid, praise God. No? Actually, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, yung word mo, sana hindi lang ito katulad ng missiles na pili lang at iilan lang ang tatamaan. Sana ito'y katulad ng isang atomic bomb na bababa sa aming harapan. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, di baling hindi nila magustuhan yung mensahe. Basta importante gusto mo yung ginagawa ko at maipahayag ko yung mensahe mo with boldness, confidence, and conviction. Ito yung dinil ko sa Panginoon. Kaya kung may magtaas man ng kilay, praise God. Kapatid, para sa ito, gusto ko sana manatili ka. Amen po ba? Maging sa mga kapatid natin na nasa online. Again, go into the battlefield. At ang sabi po rito, no, explain lang natin, what is the battlefield? It is a place where battles are won and lost. Hindi ko na po i-discuss ito. Sa Deuteronomy 26:3 verse 4, Men of Israel, listen. Today, you are going into battle. Do not be afraid of your enemies or lose courage or panic. The Lord your God is going with you. He will give you the victory. Kapatid, habang abala ka sa pakikipaglaban sa mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Diyos, habang abala ka na inilalaban mo yung panawagan ng Diyos, abala ang Panginoon na inihahanda na sa iyo ang tagumpay. The Lord will give you victory. Amen po ba? No, ang Panginoon ang magbibigay po sa atin ng katagumpayan. Yes, totoo po kapatid, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Marami kang sacrifices at tila baga imposible. Pero ang sabi rito, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. Yes, maraming mga challenges. At kung titignan po natin, talagang imposible. Kaya nga merong faith eh. Kaya nga merong pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, kapatid, walang imposible. Dahil sumasampalataya ka sa God of impossibility. Amen po ba? Amen. Praise God, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. So next point po natin is, don't be discouraged. Amen. Even no one appreciates and believes in you. Kapatid, sa iyong paglilingkod, hindi lahat na-appreciate yung mga ginagawa mo. Hindi lahat nakikita yung mga sacrifices mo. Maaari yung mga pastors, leaders, na overlook sila ng mga members na parang hindi na napapansin kung ano yung ginagawa nila, na akala ng iba madali lang. So ganun din naman sa mga members. Maaari sa mga members ganun din. Hindi rin nakikita ng mga leaders yung mga ginagawa mo, yung pagpapagal mo.
But I want you to say, I want to say, kapatid, gusto kong sabihin sa'yo na hindi man na-appreciate ng ibang tao, na o-overlook man nila yung effort mo, yung pagpapagal mo, maniwala ka, kapatid, sa Panginoon walang nalalampasan. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating pagpapagal. Amen po. Kaya ang nais lang ng Panginoon sa atin, kapatid, maging tapat po tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, kapatid, kung meron pong nakita ang Panginoon kay David, ayun ang katapatan ng kanyang puso na gawin yung tungkulin na iniatang sa kanya. Si David po ay inassign bilang pastol at buhay po na ginagampanan ni David ang kanyang tungkulin, ang kanyang responsibilidad. So maging sa atin man, kapatid, maari ba na anuman ang ibigay sa atin ng Panginoon na tungkulin, no, magtapat po tayo at gawin po natin yung pinakamainam. Ibigay po natin kung ano yung mainam para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. And dito po, mga kapatid, ang sabi po sa Psalm 33 verse 13, the Lord looks down from heaven and sees all of us humans. Again, nakikita ng Panginoon maging yung ginagawa mo sa lihim. Maging yung nilalaman po natin ng ating puso. Wala pong bagay na hindi po natatanaw ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon niya, kapatid. Hindi ka man ma-appreciate sa trabaho, hindi ka man ma-appreciate ng pamilya mo, o sa eskwela, o maging dito na lang din sa church. Pero sa Panginoon, lahat ng bagay na ginagawa mo, kapatid, nakikita niya. At sabi nga rito, kapatid, whatever you do, work at it with all your heart. As though you were working for the Lord and not for people. Remember that the Lord will give you as a reward, no, what He has kept for His people. For Christ is the real master you serve. Ang Panginoon, kapatid, is mapagpalang Diyos. No, i-reward ka ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, hindi totoo ang sinasabi ng iba na wala kang mapapala pag naglingkod ka sa Panginoon. Dahil naglilingkod ka sa Diyos ng pagpapala. Amen? At ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. Amen? Hindi hahayaan ng Panginoon na mabaliwala, kapatid, ang lahat ng ginagawa mo. In fact, kung babalikan po natin ang istorya, maging si David din po, kapatid, nakaranas po ng discrimination. Wala din pong naka-appreciate sa kanya. At wala pong naniniwala kay David. Paano ko nasabi? Sa 8 magkakapatid, ang ama nila na si Jesse, no, yung 3 kapatid niya, si Eliab, si Abinadab at si Shama, ipinadala sa hari para maging sundalo. Kasi ganito, kapatid, ng kultura nila. Pagka ikaw malakas ka, may potential ka, ipapadala ka ng magulang mo sa pagsasanay para maging sundalo o mandirigma. Pero kung ikaw ay nakikitaan na ikaw ay mukhang mahina, mukhang matamlay, no, idadalhin ka sa pastulan. At sa 8 magkakapatid, si David po ang inilagay sa pastulan. Amen? At nung dumating yung time, kung naalala nyo yung kwento na sinabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, nung inayawan niya na si Saul sa katigasan ng ulo, ang sabi niya, pumunta ka kay Jesse at pipili ako ng susunod na magiging hari sa mga anak ni Jesse. Naalala niyo po yung kwento? At ang iniharap ni Jesse for screening, pinapila niya yung 7 niyang anak. Remember, 8 sila. Nasaan yung isa? Nandun sa pastulan. Kasi kahit si Jesse, hindi niya nakikita na yung bunso niyang anak ay may potensyal at susunod na magiging hari. Amen po ba? Nakuha po natin. At dito po, mga kapatid, nung si David po, no, nabasa na natin ito kanina, nung si David po, nung pumunta po siya sa battlefield at hinatid niya yung pamerienda ng kanyang mga kapatid, no, hindi na nga nagpasalamat, no, ito pa ang sinabi sa kanya, pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Imagine, ando si David, hindi niya inisip na ito tutulong sa atin to. Ito may magagawa to. Ang sabi ni Eliab, pumunta ka lang dito para manood ng labanan. No, sa madaling sabi, hindi nakikita ni Eliab na si David ay kayang bumaba doon sa lambak, makipaglaban at pugutan ng ulo si Goliath. Hindi niya nakita. No, at nung si David, kapatid, sinabi niya kay Saul, no, nung sinabi niya na siya na yung lalaban, nung sinabi niya, Haring Saul, itabi mo. Ako nang bahala, ako nang lalaban. Ang sabi ni Saul, hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Bata ka pa. Habang siya'y mandirigma na mula pa sa pagkabata. Maging si Haring Saul, hindi siya naniniwala na kaya ni David na harapin si Goliath. Amen po ba? Nakuha po natin. And dito po sa 1 Samuel 17:42, maging si Goliath, sabi rito, nang makita niyang binatilyo lamang si Dranreb, magandang lalaki, nung makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki, at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. No? Sa madaling sabi, mga kapatid, sa mga taong nakapalibot kay David, wala nang nakaka-appreciate at wala pang naniniwala na kaya niyang makipaglaban.
Nakukuha po natin. And you know what, kapatid? No, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kahit na walang nakaka-appreciate sa atin dito sa lupa, kahit na walang naniniwala sa kakayanan mo, there is someone up there na makapangyarihan sa lahat, ang kataas-taasang Diyos na naniniwala sa iyo. Merong Diyos na nakikita yung potensyal mo na hindi nakikita ng iba. Amen po ba? Hindi, Kuya Dre, binobola mo na naman kami. Hindi, kapatid. Nandito ka ngayon at para sa iyo yung mensahe na ito. Pinili ka ng Panginoon dahil naniniwala ang Diyos na may magagawa ka. Naniniwala ang Diyos na ipapagamit mo ang buhay mo sa Kanya. Alam mo, kaninang umaga nung nagbabasa ako, nagde-devotion ako, niremind ako ng Panginoon sa Genesis 6:6. Sabi ko, ang layo ah. Genesis 6:6, nasa 1 Samuel 17 na ako eh. Ang sabi doon, at nagsisi ang Diyos nang nilikha niya ang tao at siya ay nalungkot. Kapatid, no? Posible, kapatid, ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa'yo. Pero wag naman sanang magsisi ang Panginoon na pinili ka niya, tinawag ka niya, nilinis ka niya mula sa mga kasalanan, at patuloy na tinuturuan ka ng Panginoon at ini-equip ka niya. Naway hindi magsisi ang Panginoon na tinawag niya tayo bilang tagapaglingkod. Amen po ba? Kapatid, napakabuti ng Diyos. Lagi po nating tatandaan. No, at ang sabi rito, kapatid, hindi ko pala nailagay. Amen. No, tapat ang Diyos at naniniwala ako, kapatid, gaya nga ng sinabi ko, ang Panginoon nakikita niya lahat. Magpatuloy ka lang. Yes, nakakapagod. Yes, mahirap. Nakakalungkot kaya pagka wala nakaka-appreciate sa'yo. Alam mo yung ginawa mo na lahat, ang tagal-tagal mo na sa paglilingkod, pero wala pa rin nakakakita. No, nakakalungkot, yung family members mo pa, no, yung mga kamag-anak mo pa, yung mga malalapit na tao pa sa'yo, yun pa yung mga tao na hindi naniniwala sa kakayanan mo. At yun pa yung mga tao na nagdi-discriminate sa'yo. Kapatid, wag po tayong dumepende sa sinasabi po ng iba. Wag po tayong dumepende sa sinasabi ng tao. Alam niyo kung bakit, kapatid, kung bakit itong mga Israelita takot na takot at tumatakbo sila kasi naririnig lang nila yung sigaw ni Goliath. No? At tayo bilang mga Kristiyano, kung minsan, mas naririnig pa natin yung word kaysa sa word. Mas pinakikinggan pa natin yung word kaysa sa Lord. Alam mo, kapatid, pagka ikaw puno ka ng salita ng Panginoon, naniniwala ako, kapatid, na magagawa mo yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos at walang makapipigil sa'yo. Amen. Actually, si David, meron na siyang rason para huminto. Ganun ba? Yan pala tingin nyo sa akin, toxic pala dito. O sige, doon na lang ako sa pastulan. Kukuya-kuya-kuy na lang ako doon. Pero hindi. Nakita ni David yung oportunidad para makapagbigay po ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Nandiyan pa po ba tayo, mga kapatid? Okay pa po ba tayo? Amen. Wala pa po ba mambabato ng kamatis dyan? Wala pa po so far. So praise God, purihin ang Panginoon at naniniwala ako na nangungusap ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kapatid, nandito ka ngayon at inihahanda ka ng Panginoon. No, ang kailangan mo lang ipagkatiwala ang sarili mo sa Diyos. And next point po natin, pangatlo na po tayo, ganun lang po kabilis. God is with you. Amen? Kasama po natin ang Panginoon, kapatid. God is with you. Don't look at the size of the problem, but rather, God that is on your side. God is with you. Yes, ito kapatid, kasama po natin ang Panginoon. At kung minsan nai-stuck tayo sa isang bagay, takot na tayong humakbang, takot na tayong lumaban dahil nakikita natin yung kalakihan ng kaaway. Parang ganito lang, kapatid. Kung ito ang problema, kapatid, kung masyado ka nakapokus sa problema, kahit saan ka tumingin, puro problema na lang ang makikita mo. At kahit saan ka magpunta, puro problema na lang ang makikita mo. At ito ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita yung kalakihan at magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil masyado ka nakafocus sa problema, ang namamagnify sa'yo, walang iba kundi ang problema. Ngayon, hindi mo na nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Pero kung yung problema na to, kapatid, ibababa mo at ipagkakatiwala mo sa Diyos, doon mo makikita, kapatid, yung malaking pagtawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At kaya po nakakalungkot, kapatid, maraming mga Kristiyano, ang tingin nila sa Diyos, parang ang liit-liit na lang. At yung iba po sa atin, parang hindi na natin maaninag ang Diyos. Kasi kapatid, ang layo-layo mo na sa Panginoon.
Amen? Ang layo na po natin. Kaya parang ang liit na eh. Alam mo yung eroplano, pag tinignan mo yung eroplano mula rito sa ibaba, pag nakita mo yung eroplano, wala nang isang dangkal, ang liit na lang, kapatid. Pero pag pumunta ka sa airport at lumapit ka sa eroplano, makikita mo, maa-amaze ka, ang laki pala nito. So ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano. Pagka malayo ka sa Panginoon, ang liit-liit ng Diyos. No? Kaya napaka-importante ng intimacy po natin sa Panginoon. So anong kailangan gawin? Draw closer to God. Lumapit ka sa Panginoon at ganoon din sa eroplano, pag sumakay ka rito at sa Panginoon, pag sinurrender mo yung sarili mo sa Diyos, tiyak meron kang patutunguhan at meron kang magandang destination. Hallelujah. Magkakaroon ka ng magandang destination. Bakit? Dahil ang Diyos ang kasama mo, kapatid. God is with you. Again, don't look at the size of the problem, but rather, God that is on your side. Alam niyo ba, kapatid, may tinuro sa akin ng Panginoon kung paano mag-handle ng problema. Tanong niyo sa akin, ano? Amen. Sige po. Ang tinuro sa akin ng Panginoon, pagka meron kang malaking problema at sa tingin mo, walang solusyon at hindi mo na kayang solusyonan, simple lang daw ang dapat mong gawin. Magpahinga ka at matulog ka. No? Magpahinga ka at matulog ka. Pag gising mo, nandun pa rin yung problema, ang mahalaga, nakapagpahinga ka at nakatulog ka. Bakit kailangan magpahinga at matulog? Kasi kapatid, pagka yung problema, in-stress mo yung sarili mo sa problema, talagang magdadagdag pa yan ng panibagong problema. Paano ko nasabi? No? Kasi like for example, stress ka sa problema, ngayon nagkasakit ka, ang problema mo, pera. O nagkasakit ka, imposibleng hindi ka gumastos, dagdag problema yan. Amen? And one more thing, no? Stress ka sa problema, ngayon, dahil stress ka, aawayin mo ngayon yung mga tao sa paligid mo. Yung asawa mo, yung anak mo, no? Yung mga kaibigan mo, yung ka-life group mo, maging yung leader mo. Kasi nga, stress ka eh. No? So, another problem na naman. Bakit? Kasi yun na nga lang yung mga taong umuunawa sa iyo eh. Tapos inaway mo pa. Amen? So, yung problema, pagka in-stress mo yung sarili mo sa problema, dumadami. So, anong kailangan gawin? Magpahinga at matulog. Yung iba, magre-react. Kuya Dreb, paano naman magpapahinga at matutulog? Problemado nga. Amen? Tama naman po. No? Paano magpapahinga at makakatulog? Kasi may mga, ang kagandahan lang po, pag ako may problema, nakakatulog ako. No? Pero marahil yung iba po sa atin, hindi makatulog at hindi makapagpahinga. Ngayon, ang sabi, kung ikaw hindi ka makatulog, ang problema mo ngayon, hindi ka na lang makatulog. Amen po. So, hindi makatulog. Solusyonan natin na hindi makatulog. Nung manalangin ka sa Panginoon, then go to your Bible, buksan mo yung Book of Numbers, magsimula ka sa chapter 1. Pag hindi ka pa rin tulog, sundan mo ng chapter 2, 3, 4. Kapatid, hindi pa tapos yung buong Book of Numbers, tulog ka na. Amen po. Nakuha po natin. But what I'm trying to say, kapatid, no, wag mong ubusin yung lakas mo sa mga bagay na alam mong wala naman palang solusyon. Matuto po tayong magtiwala at ibigay sa Panginoon yung mga bagay na yan. Amen po. Ito, tignan po natin kung ano nangyari dito sa istorya. Nung pumunta si David, nagtanong si David sa mga nakatayo, malapit sa kanya, sino ba ang Pilisteyong iyan na hindi nakakakilala sa Diyos, na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Amen? Kung papansinin po natin, libo-libong Israelita, yung nakatayo dun sa burol. Amen po? At ang nakikita nila, yung kalakihan ni Goliath. Nakikita nila, yung talagang angas. Kasi sabi, magiting at mahusay naman, dirigma. Lahat po sila nag-a-agree na yun ang nakikita nila, kaya wala ni isa sa kanila ang naglalakas loob para lumaban. Sila pong lahat ay takot na takot. Sabi nga, 40 days na nga silang ganon. Pero nung dumating si David, pansinin nyo, nung dumating si David, hindi sinabi ni David na, uy, grabe, ang laki naman yan. Uy, problema yan. Naku, yari tayo dyan. Delikado tayo dyan. Hindi ganon yung sinabi ni David. Nung nakita ni David, malaki. Nakita ni David na talagang equip si Goliath. Amen po? Kasi totoo naman, kumpleto si Goliath eh. Pero ang kagandahan dito, kapatid, hindi na-recognize ni David kung sino ba si Goliath. Kaya ang sabi niya, sino ba ang Pilisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos? Amen po? Kapatid, ito lang yung na-realize ko. Pagka ikaw, malapit ka sa Panginoon, at pagkakilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo,
kahit na gaano kalaki yung problema na dumating sa buhay mo, kahit gaano pa kalaki yung gulayat na humamon sa'yo, hindi ka makakaramdam ng takot. Amen po? Hindi ka makakaramdam ng takot. Bakit? Kasi naniniwala ka na higit na mas malaki ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen po? Higit na malaki ang Diyos na kasama mo. Kaya nga, God is with you. Do not look at the size of the problem, but rather, God that is on your side. Totoo ba talaga, kapatid, na kasama natin ang Panginoon? Naniniwala ba talaga tayo na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran? No, naniniwala ba talaga tayo na ang pabor ng Panginoon ay sumasama sa atin? Kasi kung naniniwala ka, kapatid, it's time for you to shine. Face your Goliath. Harapin mo yung battles mo. Huwag mong takbuhan, huwag mong takasan, kundi labanan mo. Dahil pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Ang sabi po sa Deuteronomy 20 verse 1, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them. Sabi, do not be afraid of them. Because the Lord your God, who brought you up out of Egypt, will be with you. Na parang sinasabi, yung Diyos mo noon, ay siya ring Diyos ang magliligtas sa iyo ngayon. Amen. Yung Diyos na nagligtas sa iyo nung panahon ng pandemic, yung Diyos na nag-provide sa iyo nung mga panahon na walang-wala ka na, yung Diyos na nagpagaling sa iyo nung ikaw ay nasa banig ng sakit at karamdaman, yung panahon na nanghihina ka na, yun pa rin yung Diyos na sasama sa iyo. Amen po. Yung Diyos na nag-ingat sa iyo sa kabila ng rumaragas ang baha, no? Yung Diyos na nag-provide ng pangangailangan mo nung ikaw ay naubusan at nalimas. Ang sabi po rito, siya pa rin daw po yung Diyos na sasama po sa atin. Amen po? Again, do not be afraid of them. Huwag po tayong matakot sa mga gulayat ng buhay. Yes, marami po yan. At bawat isa po sa atin dito, naniniwala ako, meron po tayong kanya-kanyang gulayat, iba-iba lang ng muka. Amen? Baka minsan iba dyan, katabi mo na, hindi po natin alam. No? Iba-iba po yung form ng gulayat sa buhay ng bawat isa po natin, sa atin. Pero hindi po natin ito dapat nakatakutan. Bagkus, harapin po natin at labanan natin because it is time to shine. Let's bring back the glory and honor to the living God. Amen po. Ibalik natin yung kaluwalhatian sa Panginoon. No, ang nakita ni David hindi yung nakita ng mga sundalo ng Israelita. Ang nakita ni David is yung oportunidad na makapagbigay ng karangalan sa Diyos. Amen. Ayan ba, Gulayat? Okay. Sino ba yan? Grabe, no? Nung paulit-ulit kong binasa, grabe. No, ganun lang yung pagtingin ni David kay Gulayat. Kasi ang laki naman ng Diyos eh. Sa totoo lang, kapatid, meron bang mas hihigit pa sa Diyos? Meron bang mas malaki pa sa Diyos? Para katakutan mo yung mga bagay na nakikita mo ngayon? Para katakutan mo yung sitwasyon na meron ka ngayon? Of course not. Ang kailangan lang, kapatid, is yung intimacy natin sa Panginoon para mas lalo nating maranasan that God is with us. Amen po ba? Ang sabi dito sa Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all people. Nothing is too difficult for me. Grabe, no? Kinukumbinsi na tayo ng Panginoon. No? Sinasabi niya sa atin personally, anak, walang bagay na imposible sa akin. Walang bagay na mahirap sa akin. No? Walang bagay na hindi ko kayang gawin. Amen po ba? Praise God, purihin ang Panginoon. At ang sabi rito sa 1 John 4:4, ang sabi rito, you dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kaya nga ibinigay sa atin ng banal na Espiritu eh. Kasi maging ang Diyos, alam niya sa sarili niya na mahihirapan tayo sa labanan. No? But we have that Holy Spirit that greater than is in the world. No, merong banal na espiritu na higit na mas malaki, higit na mas makapangyarihan sa anumang mga bagay na nandito po sa mundo. Amen po. Kaya kapatid, always remember to, no, God is with you. Huwag kang mag-focus sa mga problema na yan. Alam mo, ginagamit na lang ng kaaway yan kung minsan para ma-stuck ka eh. Para hindi mo na magawa yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. No, huwag mong hayaan. Kasi sa totoo lang, kapatid, yung battlefield, ay yung victory,
wala sa comfort zone, nasa battlefield. No? Yung breakthrough, wala sa comfort zone niya, nasa battlefield. Kaya kung gusto mong maranasan ng Panginoon, pumunta ka dun sa may labanan. Again, let me encourage you kapatid. Our church is in the battlefield. Sama-sama po tayo. Tulong-tulong po tayo. At naniniwala ako na habang abala ka sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos, no, gagawin ng Diyos at aabutin niya ang lahat ng mga bagay na pinapangarap mo. Ang lahat ng mga bagay na inaasahan mo na mangyari sa buhay mo. Tandaan po natin, God is with us. Amen po. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Amen. Praise God. Last point na po tayo. Hallelujah. Bilis lang. God is all you need. You don't need anything to fight and win the battle. God is enough. God is all you need, kapatid. Tanging ang Panginoon lamang, kapatid, ang kailangan mo sa buhay. Kung gusto mo talagang magtagumpay, wala nang paligoy-ligoy pa. No? Naway makita mo yung matinding pangangailangan mo sa Diyos. Yun lang. Yung makita mo yung matinding kauhawan mo na makilala pa ang Diyos. Kasi marami sa atin, takot ibigay ang sarili. Takot na isurrender ang sarili sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan ko munang makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ko munang makapagtrabaho. Kailangan ko munang magkaroon ng negosyo. Kailangan ko munang magkaroon ng insurance, yung mga bagay-bagay na to. Kailangan ko munang ihanda yung maraming bagay. Then saka pa lang ako maglilingkod sa Panginoon. And you know what? Marami sa kanila, hindi na dumating sa point na makapaglingkod sa Panginoon. Sa totoo lang, masyado nating pinupurso yung mga bagay dito sa lupa. Yes, at yun po yung dahilan kung bakit stagnant ang iyong paglago. Kung bakit hindi po tayo nakakaranas ng spiritual breakthrough, kung bakit wala pong paglago. Kasi masyado tayong focus dito sa mga bagay-bagay. Masyado nang clouded yung isip natin. Na hindi na natin makita yung matinding pangangailangan natin sa Diyos. Kaya nga ito yung dalangin ko, sabi ko, Lord, sana makita pa namin, maging ako man personally, makita ko pa na ikaw ay sapat na ikaw lang yung kailangan ko para magtagumpay dito sa buhay. Mabilis lang ang buhay, kapatid. Now you see and now you don't. Ganun lang. No? So, pahalagahan po natin, no, na yung bawat araw, yung bawat buhay at bawat panahon na tayo po ay nabubuhay, no, ipagamit po natin sa Panginoon. No, mag-isip po tayo ng mga bagay na sa alam mo makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Simple lang ang buhay, kapatid. At naniniwala ako na yung mga bagay na hinahanap mo, sabi sa kanyang salita, idadagdag na lang. Amen? Yes, kailangan natin yan para mabuhay. Kailangan natin yan para masustain yung mga pangangailangan natin. Pero wag mong gawing dahilan o wag mong gawing excuse para talikuran ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. At ni isa po sa atin ang pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi po sa verse na to, maging si David, nung lalaban na siya kay Goliath, nung haharapin niya na, sabi po rito, ito galing kay Saulan, sabi, ibinigay niya at ipinasuot kay David ang kasuotan niyang pandigma. Ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay, kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Kapatid, hindi lahat ng inaalis, hindi lahat ng tinatanggal natin sa sistema natin o sa isipan natin, yung mga masasama at hindi mabuti. Kung minsan, kahit yung mga bagay na sa tingin mong mabuti, pero alam mo na yan yung dahilan kung bakit ka bumabagal, kung bakit hindi ka lumalago, at kung bakit nahahadlangan yung relasyon mo sa Panginoon, kapatid, tanggalin po natin. No? Kasi sapat na ang Panginoon. Sapat na yung pangangailangan po natin sa Diyos. At ang sabi dito ni David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Hallelujah. Ang sabi ni David, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Huwag kang makipaglaban, kapatid, sa ngalan ng iyong mga pangarap, sa ngalan ng iyong trabaho, sa ngalan ng iyong pamilya o mga mahal sa buhay. Makipaglaban ka sa ngalan
ng ating Panginoon. Amen po. And sa totoo lang kapatid, alam ko nakaka-stress yung labanan pag nababanggit yung battle, pero ito yung laban na walang talo. Amen. Kung meron man tayong mga laban na dapat naharapin, may mga bagay tayo na dapat unahin, may mga laban tayo na dapat piliin, abay piliin mo kapatid yung laban na walang talo. Amen. Lahat naman po tayo rito, no? Ayaw natin ng natatalo. But when you choose God and you obey God at nilakaran mo yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, magtatagumpay ka. Dahil ang Diyos, never pang natalo sa laban. No, walang naitala sa Biblia na ang Diyos natakot at tumakbo sa labanan. Pagka nabanggit, God is with you, tiyak, magtatagumpay ka. Pag nabasa mong God is with you, mananalo ka. Because God is all you need. No? Sapat na ang Panginoon at ang Diyos ang kailangan natin kapatid dito sa lupa para mabuhay ng matagumpay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. At ang sabi dito, malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Yung mga bagay na inaasahan mo, na sa tingin mo, yan yung magpapanalo sa'yo, nagkakamali ka kapatid. Dahil dito, kahit walang espada o sibat, pagka ang Diyos na ang lumaban, sabi, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban, pag Diyos na ang lumaban, kapatid, tumabi ka na. Ibigay mo na sa Panginoon, Lord, hindi ko na to laban mo na to. Amen po, lumaban, ikaw na bahala, Lord. Pagod na ako hindi ko na kaya. Kasi kapatid, hanggat patuloy mong nilalaban yung bagay na hindi na sa'yo, mahihirapan ka, mapapagod ka. Pero sabi dito, kasi ang dami nating hinahawakan ang dami nating inaalala, na pag ito binitawan ko, wala na, lugi ang negosyo. Sigurado bagsak na yung buhay namin, bagsak na yung pamilya, hindi na makakapagtapos yung anak ko. Wala na mangyayari sa kinabukasan namin. Kapatid, God is all you need. Pagka ang Panginoon na nag-take over, usod ka ng konti. Lord, salamat kasi ikaw na makikipaglaban. Ano mong mga battle sa buhay, kapatid? Pwede mo yan ipagkatiwala sa Panginoon. Pwede mo na yang ibigay sa Panginoon. Focus ka lang sa kung ano talaga yung bagay na mahalaga. Kasi kung minsan, mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na sa tingin natin na mahalaga kaysa sa mga bagay ng Diyos. No, napapabayaan natin at iniisang tabi natin yung mga bagay na dapat, doon po tayo nagtutuon ng pansin, doon po tayo naglalaan ng oras, doon po natin binubuhos yung lakas natin. No? Isinisang tabi natin, kapatid. Bakit? Kasi yung puso natin, di tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kasi akala natin, sa ating mga kamay nakadepende yung panalo, yung tagumpay ng buhay. Nakalimutan na natin na merong Diyos na walang bagay na imposible. Na merong Diyos na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para maligtas tayo. Na merong Diyos na handang gawin ang lahat para lang magtagumpay ka, para lang manalo ka. Kapatid, naniniwala ako na sa mga oras na ito nangungusap ang Panginoon sa atin. At naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may inire-reveal ang Panginoon. Again, 2 Corinto 10:4-5, sabi rito, sa halipang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na umahad lang sa kanila na makakilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. Again, ang kapangyarihan ng Diyos ang iyong armas. No? Magtiwala ka sa Panginoon. No? Dumepende tayo sa Panginoon. No? Walang bagay na hindi nakikita ang Diyos. At dito po ako magtatapos sa verse na ito, kapatid. Sabi po rito, Psalm 37 verses 5-6. Ang sabi po dyan, give yourself to the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, give yourself to the Lord.
Sige, sabihin mo sa katabi mo, give yourself to the Lord. Kapatid, ibigay po natin yung sarili natin sa Diyos. Ibigay natin yung buhay natin sa paglilingkod. Ipagamit natin. Alam nyo, ang daming gustong magpagamit sa Panginoon. Ang problema, nalilimitahan sa sakit at karamdaman. Maraming mga tao na gustong maglingkod pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Pinili at tinawag ka ng Panginoon at narito ka ngayon dahil gagamitin ka ng Panginoon. No, wag naman sana na magsisi ang Panginoon na pinili ka niya. Kapatid, marami tayong magagawa. At sama-sama po tayong pagsasalu-saluhan yung tagumpay. At ang sabi rito, trust in Him. No, magtiwala ka sa Panginoon. Anumang mga battles yan, anumang mga laban yan. Yes, hindi madali, hindi madali, sobrang hirap. Maaari sasabihin natin, hindi naman kasi naiintindihan ng preacher yung pinag-uusapan ko, yung kalagayan ko. Maaari hindi nakikita ni Kuya Drev yung sitwasyon ko. Yes, hindi ko naman talaga nakikita eh. At hindi ko rin alam kung paano susolusyonan yung problema mo. Pero kaya ng Diyos. At nakikita ng Diyos. Gaya ng sabi kanina, nakatunghay ang Panginoon mula sa langit. At nakikita niya tayo. Ang lahat ng ating ginagawa. Ang iyong mga pagpapagal, kapatid, ay hindi mababaliwala. Sabi rito, and He will help you. Tutulungan ka ng Panginoon. Hindi ito yung tulong na putyo-putyo lang ha. Ito yung tulong hanggang sa makamit mo ang tagumpay. Amen. Tapat ang Diyos na nangako. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan. Nasasamahan ka ng Panginoon every step of the way, kapatid. Ang Panginoon, nakikita niya ano man ang iyong mga kailangan. No, walang bagay na maililihim natin sa Diyos. Yung kahit yung paghikbilang natin, yung bawat pag-iyak natin sa gabi, yung bawat patak ng luha mo, kapatid, nakikita ng Panginoon at bilang ng Diyos. Hallelujah. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. At ang sabi rito, He will make your righteousness shine like the noonday sun. You will rise, kapatid. And it's time for you to shine. It's time for you to shine. Regardless kung ano pa yung meron ka. Regardless kung ano pa yung mga natutunan mo. Regardless kung ano pa yung mga bagay na hawak-hawak mo ngayon. O hindi yan eh. It's because it's not all about sa mga bagay na meron tayo. But it's all about Jesus. Wala mang laman yung bulsa mo. Kumakalaman yung sikmura mo. Pero kung malaki yung Kristo sa puso mo, naniniwala ako, kapatid, na magtatagumpay ka. At ipapanalo ka ng Panginoon. Hallelujah. Again, ito na po magtatapos. Go into the battlefield. Pumunta po tayo sa laban na may patutunguhan. Yung laban na higit na mahalaga sa anumang laban dito sa mundo. No, yung laban na makapagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Yung laban na alam mo sa dulo, mananalo ka. Go into the battlefield. Get out from your comfort zone. Umalis ka na dyan, kapatid. Cycle na yan. Cycle na. Paulit-ulit na lang. Walang nababago, no? Ilang taon na, no? Nakakapagod. Bakit hindi mo itry? Maglingkod ka naman sa Panginoon. Bakit hindi mo subukan? I-commit naman yung buhay mo sa Diyos. Lord, I surrender to you. Nakakasawa pala, paulit-ulit na lang, ganito na lang palagi yung nangyayari. No? This time, ibibigay ko na sa iyo, Panginoon, ang buhay ko. Pwede po ba yon? At sa iyong paglilingkod, kapatid, hindi man ma-appreciate, wala mang makarecognize, o wala mang naniniwala sa iyo, magpatuloy ka lang. Just be faithful. No, magtapat ka sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon. May nakakakita man o wala, magtapat ka, gawin mo yung ministry mo, gawin mo yung pinakamainam, magbigay ka ng bukal sa kalooban, sa abot ng iyong makakaya. Hindi man namin nakikita, hindi man nakikita ng sino man yung inaabot mo, kahit gabarya, pero dahil sa laki ng puso na inilagay mo, no? Naniniwala ako na ipopromote ka ng Panginoon. Amen. Yung simpleng pagsuporta, no, na ginagawa natin, yan yung mga bagay na nalulugod ang Panginoon. Walang maliit o malaki, kapatid, lahat ng bagay na appreciate ng Diyos at nakikita ng Panginoon. And again, dumating man yung problema sa buhay mo,
Dumating man yung mga gulayat sa buhay mo, lagi mong tatandaan that God is with you. No, huwag ka na mag-focus sa problema. Kasi kung minsan marami po sa atin nawawala kasi laki ng problema sa buhay. No, ang daming pinagdaraanan. Si David pwede na eh. Pwede nang umalis, pwede nang umatras. Ang laki pala ng kalaban nyo dito. Doon na lang ako. Leon lang ang patutumbahin ko at mga oso. Dito, gulayat. Pero nakita ni David that this is it. No, it's time to shine. That this is the opportunity, no, para makapagbigay ako ng karangalan sa Diyos. Para makita ng sambahayan na merong Diyos at buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kapatid, nakikita ba ng mga tao sa paligid mo na merong kang Diyos at buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? Kaya kapatid, don't look at the size of the problem, but rather, God that is on your side. Kasama mo ang Panginoon at hindi ka pababayaan ng Diyos. And God is all you need. Amen? Ang Diyos ay sapat na. Hindi mo na kailangan ng kahit na anong bagay. Hindi sinabi ni David, wait lang magpupush up lang ako, warm up lang, stretching lang, harapin ko yan. Hindi mo na kailangan ng anumang paghahanda. Pag tinawag ka ng Panginoon, go. Pag nakita mo yung oportunidad at nakita mo yung gulayat sa buhay mo, labanan mo. Yung mga pamilya natin ginugulayat, marami po dyan inaalipin hanggang sa ngayon, ilang taon na. Kailan mo sila ilalaban? Kailan ka tatayo? Kailan mo ipapabatid sa kanila at ipapaunawa na, tay, nay, mga kapatid, merong Diyos na kayang bumago ng buhay. Merong Diyos na kayang magligtas. No? Again, wala pong Kristiyanong patago-tago. It's time to shine, kapatid. Lumabas ka na, kapatid, sa lungga mo dahil gagamitin ka ng Panginoon. At sama-sama tayo na magpapagamit sa Diyos. No? Kasi sa battlefield, doon mo mas lalong makikilala ang Diyos. Doon mo mas lalong makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Doon mo mas lalong maiintindihan at mauunawaan kung sino siya bilang Diyos. Wala sa comfort zone, kapatid, nasa battlefield. Ilagay mo yung sarili mo doon. Amen po. Makipaglaban po tayo. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Let's all bow our head. Tayo po tayo. Let's all bow our head and close our eyes. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Sambahin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Tunay, Lord, na Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Lord, marami mang mga hamon sa buhay. Marami mga labanan sa buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, nasasamahan mo kami, O Diyos, at pagtatagumpay kami, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon. Na wala ni isa sa amin na mapag-iiwanan, Panginoon. Thank you for your word, Panginoon, Lord, na patuloy na nangungusap sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, Lord, na Ikaw, Panginoon, Lord, ang nagbukas sa aming mga espiritual na pangunawa at pakinig upang walang masayang sa mga salita na iyong inihanda, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagtutuwid at pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Tunay nga na maganda ang plano mo sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon, Panginoon. Lord, here we are, Panginoon, Lord. And it's time to shine, Panginoon, Lord. Ito na yung panahon, Panginoon, na lalabas kami, Panginoon. Ito na yung panahon, Lord, na lalaban kami, Panginoon. Ito na yung panahon na magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. At ito na yung panahon, Lord, na isusuko na namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay nga, Panginoon, Lord, na sa iyo, Panginoon, walang pagkatalo. Yes, Lord. Patuloy na samahan mo kami, Panginoon, Lord. At makapagdesisyon ng tama, Panginoon. Maging matalino, Panginoon. Sa bawat laban na aming papatulan, Panginoon. Sa bawat laban na aming haharapin, Panginoon. Give us a strong conviction, Panginoon, Lord, na mas mahalaga yung gawain mo kaysa sa mga bagay dito sa sanlibutan, Panginoon. Kaysa sa mga bagay na aming hinahanap. Higit na mahalaga yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Higit na mahalaga yung panawagan mo sa bawat isa na naririto ngayon, Panginoon. Lord, turuan mo kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami na dumipende lamang sa iyo, Panginoon. At sa bawat mahirap na sitwasyon ng aming buhay, sa bawat pangit na sitwasyon, Panginoon, ang makita namin, Panginoon, ay walang iba kundi Ikaw, Panginoon, na sumasama sa amin, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon Lord, sapagkat marami ka pang gagawin. Marami ka pang ipaparanas through this church, Panginoon Lord. At naniniwala kami, Lord, na hindi kami mananatili sa ganito. Bagkus, Lord, it's time to shine, Panginoon. Magliliwanag kami, Panginoon Lord. At makikita sa buong Malanday, Panginoon, sa buong Valenzuela, na Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na never na nagpabaya. Ikaw ang Diyos na hindi nagkulang. Ikaw ang Diyos na tapat mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo tinignan kung ano yung aming kakayanan. Hindi mo tinignan yung aming nakaraan. Pagkus ang nakikita mo sa amin yung kasalukuyan. Nakikita mo sa amin, Panginoon, Lord, yung naghihintay na bukas, Panginoon. Yung magagandang plano mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat na hindi naging lang yung mga kasalanan namin in the past para maapektuhan, Panginoon, yung magandang plano mo sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Kasangkapanin mo kami, Panginoon, for your glory, Panginoon. Sulitin mo ang aming buhay, Panginoon, na walang masayang na bawat araw, bawat buwan at bawat taon, Panginoon, na ang bawat isa na naririto ngayon ay masumpungan mo na tapat na gumagawa at tapat na naglilingkod. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! It is all about you, Lord. It's all about you, Panginoon. It is not all about us, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kung tunay nga na magtitiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga na mas mararanasan namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat sa katapat, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalhatiin ka. Hallelujah. Sa iyo lang namin, Lord, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, kadakilaan, kaluwalhatian sa matamis na pangalan ni Jesus.